Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yung kinside sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran katir sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please subscribe my channel and don't forget to like my videos. Alam niyo mga kawangis, di ba? Pinag-uusap nga ngayon na isang actress na nagmamariwana sa loob ng Senado doon sa opisina daw ni Robin Padilla. So ayun po guys, Senator Gatchalian, nakakahiya na yung Senado ay doon ginagawa yung mga pagmamariwana. Hindi daw siya natutuwa dahil ba't doon pag ginagamit. Panorin natin yung diskurso o ano ni Siring Gatchalian, kanyang litanya. Ako nahihiya ako sa sarili ko dahil sa loob ng Senado merong ganyang ginagawa. Dapat nga maging magandang ehemplo kami sa mga kabataan at alam naman natin na ang PDEA, ang PNP napakahigpit. Kami dito sa Valenzuela, dami naming nahuling mga senior high school na nagmamariwana at hinuhuli sila. Pero sa loob pala ng Senado, may gumagawa niya. Nakakahiya para sa Senado na nangyari yan. At mabilis naman umaksyon ng ating Senate President para imbestigahan. At inaantay ko na lang yung official report para... Yes, na si Nadia, todo tanggi po siya dito. Umiinit po ang usapin tungkol po sa insidente umano ng paggamit po ng marijuana sa loob po ng tanggapan mismo sa Senado. Ito'y matapos pangalanan sa isang incident report ang dating actress na si Nadia Montenegro kaugnay po ng insidente. Si Nadia ay miyembro po ng staff ni Senator Robin Hood Padilla. At base po sa report na may petsang August 13, sinabi po ng Senate Security Personnel na si Victor Patelo na isang staff member po ni Senator Ping Lacson ang nagsumbong sa kanya tungkol sa hindi pangkaraniwang amoy mula sa CR na malapit po sa Senator's Extension Offices. Anya, kahawig po ng amoy ng marijuana ang naamoy at tanging si Nadia Montenegro lamang po umano ang nasa lugar noon. At ayon po sa ulat, nilapitan po ni Patelo si Nadia Montenegro sa kahilingan ng staff ni Senator Ping Lacson. Pero todo tanggi ang actress sa paggamit po ng marijuana o paninigarilyo sa loob po ng restroom. Inamin lang niya na may dala daw siyang vape sa bag na anya ay posibleng pinagmula ng amoy ng naireklamo. Sa kabila po ng kontrobersiya, naninindigan po si Nadia Montenegro. O di ba mga kawangis ko? Kayo nang humusga dyan kung nagmamariwana ba ang actress na to sa loob ng opisina ni Robin Padilla. Ewan ko lang kung totoo. Kasi nga kung ang isang tao ay hindi gumagamit ng marijuana, paano mo madidistinguish na yung amoy na yun ay amoy marijuana? Diba? Kagaya sa akin, hindi ko alam yung amoy ng marijuana. So kapag nakaamoy ako ng mabango, iisipin ko ba yun is marijuana? Kasi ang naamoy ko lang yung vape kasi. Yung vape, pwede kasi ang vape kasi may mga iba-ibang flavor, may mabango, may hindi, may katamtaman lang. Paano mo sasabihin ng isang tao na nagmamariwana? Kung amoy lang, di ba? Parang ang hirap naman paniwalaan. Unang-unang nagsalita lang naman doon, nagsumbong doon mismo sa opisina rin ni Ping Lacson, isang staff daw yung nakaamoy na parang marijuana. Paano niya nalaman na yun po ay marijuana, amoy na marijuana? Ibig sabihin gumagamit siya kasi alam niya. So kung gumagamit siya, bakit din siya nagtatrabaho sa loob ng opisina ni Pampilo Lacson? Kung yun po ay, kung alam niya ng marijuana. So ibig sabihin nagmamarijuana rin siya. Kaso lang hirap kasi paniwalang isa-isang bagay na mabigat yan mga paratang na yan, lalong-lalo wala kang ebidensya dahil lang sa amoy, tapos ikakalat yung pangalan mo sa social media, mabigat po yun na paratang. Unang-una yung actress na to ay isa ring kilalang personalidad sa showbiz, tapos ngayon pagbibitangan siya. Kahit siya ay tumatanggi siya kasi wala naman kasing nakita sa kanyang ebidensya sa amoy lang . O paano natin ba mapapanood isang tao gumagamit po ng ng ipinagbabawal na gamot, lalo pa yung mga marijuana? Kahit ako hindi ko alam kung if ever na naamoy ko yan si kung sino mang taong gumagamit ng marijuana. Hindi ko po sila ma-distinguish kung nagmamarijuana sila. Iisipin ko lang naman yan is nanigarilyo sila ng vape or naglagay ng pabango. Kung mabango, hindi ibig sabihin may mga pabango rin na na ganyan din ang amoy ba?
Kasi nga kung titignan nyo kasi, hindi naman talaga magkakampi si ano eh. Si Senador Robin Padilla at si Pampilio Lacson. Hindi talaga sila magkakampi. Lalong-lalo pa doon sa impeachment trial sa nangyari dyan sa Senado. Di ba? Hindi nga bumoto si ano eh. Hindi nga bumoto si Senator Pampilio Lacson ng yes or no. Sa kanya abstain. Tapos yung staff pa niya magsasalita na si Nadia Montenegro is nagmamariwana. Kaya expected ko paninirang puri lang to. Para sa akin paninirang puri lang to. Kasi nga wala nang ebidensya. Ang hirap kasi magbigay po ng isang bagay o magkalat kung wala namang ebidensya dahil lang sa amoy. Kung sa amoy lang sabihin mo nagmamariwana. Hindi ang mangyayari kasi makakalat ka dyan yung pangalan mo na gumagamit ka, which is hindi naman. Tapos ang mangyayari pa, siyempre tuwang-tuwa po yung mga yung sa part ni Pampilio Lacson kasi nga paninirayan, hindi lang paninirayan kay Nadia Montenegro, yan po ay paninira rin sa kampo ni Robin Padilla kasi nga nangyari doon sa kanyang opisina dahil si Nadia kasi nagtatrabaho sa opisina ni Robin Padilla yun sa Senado. So paninira yan kay Robin Padilla kasi kung matatandaan nyo yung nagdaang taon, di ba? Di ba nag-viral din yung issue tungkol kay Mariel na naguglota siya. Nagugluto ba? O sabi na naglalagay doon siya ng vitamin C doon sa which is mali naman. Sa tingin ng iba, mali na naglalagay si Mariel doon sa loob ng Senado. Pero may ebidensya yun na nagpapaano nga siya, nagpapagluta, which is, oo nga, tinanggap naman nila yun. Pero ito yung pagbibintangan mo dahil lang sa amoy, parang ang hirap naman yata paniwalaan. Hindi ako pabor sa ganyan. Pero kung nahuli nila ng akto na naglalagay ng marijuana doon sa bip niya, whatever kung anong pinaglalagay, yung may bit, yun, siguro pwede. So ngayon, ayon kay Senator Gatchalian, magkakaroon ng investigasyon regarding dyan. Ayun, doon tayo doon tayo manimbang kung sino talaga yung nagsasalita ng totoo. Kasi ang hirap naman kasi paniwalan sa mga mainstream media dahil unang-una, balitan nila yan eh. Kaso lang doon natin malalaman sa investigasyon kung totoo talagang mayroong nagmamariwana sa loob ng Senado kasi nga hindi naman pwedeng gawing gamitan ng Senado. dahil parang parang banal na lugar yan sa mga Senado yan ang Senado parang napakabanal sa kanila diyan lahat ng mga ginagawang mga mga lumikar di ba sila. Kaso lang nakakahiya lang kasi dyan sa parte ni Robin Padilla kasi dalawang beses na to kay Mariel sa asawa niya tapos kay Nadia. Kaso lang ako talaga hindi ko kasi ubos maisip kung bakit dahil lang sa amoy naninigarilyo. Eh paano kung akong naamoyan ako dahil hindi naman ako talaga naninigarilyo whatever. Tapos kaamoy ko yung marijuana, sasabihin nila nagmamarijuana rin ako. Hindi ko parang hindi yata magandang pakinggan, di ba? Hindi magandang pakinggan. So hintayin na lang natin magiging investigasyon dyan sa Senate kay Chis Escudero para magkaalaman kung sino nagsasalita ng totoo. So ayan muna mga kabangis ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channels and masalamat na dyan sa mga kapwa ko OFW. Bye bye.